dating miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa lalawigan ng Nueva Ecija, habang isang operasyon naman sa Zambales ang nagresulta sa pagkakarecover ng mga pampasabog, bala at subversibong dokumento. Makibalita tayo mula kay Paul Montibon. Patuloy na humihina ang puwersa ng mga komunistang teroristang grupo sa gitnang Luzon kasabay ng sunod-sunod na pagsuko ng kanilang mga dating kasapi sa ilalim ng pinaigting na kampanya ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Batay sa record ng Police Regional Office 3 noong Hunyo 5, dalawang dating kasapi ng grupong Timpuyog Katutubo na konektado sa alyansa ng magbubukid ng gitnang Luzon, Nueva Ecija ang voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ang kanilang pagbabalik loob ay bunga ng matinding karanasang dinanas sa loob ng kilusan sa tulong ng masinsinang negosasyon at aktibong pakikipag-ugnayan sa komunidad. Matagumpay na nagbalik sa poder ng pamahalaan ng dalawang dating rebelde. Samantala, noong madaling araw ng Hunyo 10 taong 2025, isang matagumpay na operasyon ang isinagawa ng Zambales Provincial Intelligence Unit sa Mount Piera Sitio Dinggin, Barangay Old Puon, Bato, Botolan, Zambales. Na-recover sa lugar ang isang improvised explosive device, 4 na rifle grenades, 3 hand grenades, iba't ibang uri ng bala at ilang subversibong dokumento at kagamitan. Naniniwala ang mga otoridad na patuloy ang epekto ng programa ng NTF-ELCAC sa paglaban sa insurhensya dahil sa nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga dating naligaw ng landas na muling makapamuhay ng mapayapa at maging kapakipakinabang na mamamayan. Kasabay nito, nanatili ang panawagan ng mga otoridad sa mga natitira pang kasapi ng iba't ibang kilusan sa ilalim ng CPP, NPA, NDF na sila'y bumalik na sa poder ng pamahalaan habang may pagkakataon pa upang muling makasama ang mga mahal sa buhay at makapagbagong buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montemon, SMNI News.